Patuloy pong lumalala ang tensyon ng dalawang bansa na China at ng Japan. Nagsimula po yan nung nagpahayag po ang Japan ng todo suporta sa Taiwan. At yun nga po, sabi nga po ng China na dapat hindi daw nakikialam itong Japan sa hidwaan ng China at ng Taiwan. Ngayon po, ito pong China ay binawalan na ang kanilang mga mamamayan na pumunta sa Japan dahil nga raw po sa tensyon. Para po malaman po natin detalye, simulan na po natin ating reaction video. Let's do this. 与其鼓吹什么台湾有事、日本有事，不如谨记，借台湾生事，就是给日本找事。 Grabe yun, no? Talaga daw wag daw makialam itong Japan regarding dito sa hidwaan ng Taiwan at ng China. Dahil nagpo-provoke daw itong Japan ng matinding tensyon. Grabe. Patuloy ang paglala ng tensyon sa pagitan ng China at Japan. Ang tensyon ay bunsod ng pahayag ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi sa Japanese Parliament kung saan sinabi niyang ang paggamit ng China ng puwersa laban sa Taiwan, kabilang ang presensya ng battleship, ay maaaring ituring na survival-threatening situation. Ayon sa Japan's 2015 security law, ang survival-threatening situation ay nagbibigay daan sa pagpapagana ng self-defense forces ng Japan kung may banta sa bansa o sa mga kaalyado nito. Well, totoo naman kasi talaga naman tong China talagang pasok ng pasok sa teritoryo na may teritoryo eh. Kaya magre-react talaga tong Prime Minister ng Japan o yung mismong Japan. Ganun po yung kahit nga tayo, di ba, pinapasok basa-basa ng, ng China. Maling-mali yung ginagawa ng China. Self-defense forces ng Japan kung may banta sa bansa o sa mga kaalyado nito. Ang pahayag na ito ng Pangministro ay nakakuha ng matinding reaksyon mula sa pamahalaan ng China. Kabilang dito ang naging post ng Chinese Consul General sa Osaka na si Xu Jian kung saan ibinahagi niya ang pahayag ni Takaichi na may caption na "The dirty head that sticks itself must be cut off." Ito po, no? Ito po ay isang napakalaking pagkakamali ng China. Hindi dapat sila nagsasalita ng ganyan o nagbibigay ng ganyang statement. No, kahit sabihin pa natin kung sino man yung Chinese na yan, no, yung diplomat na yan, maling-mali po na magbabanta ka sa head of the state or sa prime minister ng isang bansa. No, the dirty head that stick itself I'll cut it off without a moment of hesitation. Diba? Pagbabanta po yan sa prime minister ng Japan. Maling-mali po yan. Kaya syempre, ma-high alert po itong Japan sa ginawa po nila na yan. Tinawag ng Japan na highly inappropriate ang naturang post at naghain ng protesta laban sa China. Bagamat binura na ng konsulang naturang post, hindi pa rin humupa ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Hindi pa pwedeng kahit ibinura mo yan ay wala ng epekto yon, di ba? Naipost na po yan. May mga nag-capture niyan o may screenshot na yan. At talaga po nakarating mismo sa pamahalaan ng Japan. Maling-mali po yung ginawa dito ng China. Nanindigan si Takaichi sa kanyang sinabi at ipinaliwanag na ang kanyang pahayag ay consistent sa tradisyonal na posisyon ng gobyerno. Nagbabala naman ang Chinese Foreign Ministry na kung hindi hihinto ang Japan sa pakikialam sa Taiwan ay kahaharapin umano nito ang tugon ng China. Grabe, no? Ang tindi ng sinabi, no? Japan must stop playing with fire on the Taiwan question. Those who play with fire will perish by it. Grabe, ang tapang, no? Grabe. Nako China, wag na wag yung sabi ko nga, 'di ba? Wag na wag yung sasalingin ng sleeping giant. Nako. Hindi nyo kakayanin ang Japan. Siyempre, kaya po no nagsalita at talaga pong sabi nung China na nakikialam daw tong Japan between sa Taiwan, eh siyempre po magka-alyado po yung bansang 'yan. Hindi po pwedeng manahimik ang Japan. Magka-alyado silang dalawang bansa na yan. Ito kasing China, ayaw talaga nila na merong nagiging matinding kakampi ang kanilang kalabang bansa. Parang tayo, di ba? Ganyan din ang ginagawa ng China sa atin. Porque tinutulungan tayo, sinusuportahan tayo ng malalaking bansa, particularly ng Amerika, ay talaga pong kinokondena nila yon. Ayaw nila kasi na lumalakas ang kalaban nilang bansa. Gusto nila sila lang yung malakas. No? Sa part po natin, no, kailan pa ba tayo kailangan magpalakas? Siyempre, dapat ngayon na tayo magpalakas. Hindi pa pwedeng mag-sitting pretty ang Pilipinas, no, na hindi tayo magpapalakasan ng ating sandatahang lakas. Kasi nga po, meron tayong banta sa China. Maling-mali po yung ginagawa ng China na pati yung mga kaalyadong bansa ng kalaban nilang bansa ay pakikialaman nila. No? May karapatan pong mangialam ang mga bansang niya kasi nga po, magkaalyado yan. Walang pake ang dapat ang Japan dyan. Ganun po yun.
Ang Japan sa pakikilam sa Taiwan ay kahaharapin umano nito ang tugon ng China. Grabe. Muli rin nitong iginiit na ang usapin sa pagitan ng Taiwan at China ay hindi na dapat pakialaman ng anumang bansa. Grabe, no? If Japan should dare to meddle in the cross-strait situation, it should be an act of aggression and definitely meet a firm response from China. Nyo, puro naman salita tong China. Hanggang ngayon, no, wala kayong ginagawa na pag-atake. Kung nga yung Taiwan, di ba, ilang beses ko nang sinasabi, no, na napakaliit ng bansang Taiwan, malaki pa po ang ating Luzon. Bakit hindi nila makubkob o hindi nila maata-atake? Tapos ngayon, pagbabantaan pa nila itong Japan na sleeping giant, alam naman na natin ang history ng Japan, no, nung World War II. Huwag mong sasalingin yan. Mabait na yan ngayon, pero sinasabi ko sa inyo, kapag yan ay umaksyon, tapos kayo China. Siyempre, 10 pa ng mga kakampi ng Japan. Siyempre, hindi pwedeng hindi magre-react yung mga allied nation yan. 'Di ba? Ganun po yun. Kaya, sige Japan, magbanta kayo sa... sige China, magbanta kayo sa Japan. Ewan natin kung anong kahinatnan nyo. Matagal nang hindi gumigera itong China. Samantalang itong Japan, fresh pa sa ala-ala nating lahat yung nangyari ng World War II na halos lahat na talaga ng bansa ay nasakop nila. Kundi lang talaga nagbagsak ng atomic bomb yung Amerika. No? Kaya doon nang natigil talaga. Doon na sumuko yung Japan dahil sa pagbagsak ng atomic bomb. Pero kung hindi nangyari yon, nako, talagang halos lahat nasakop na talaga ng Japan nung World War II. Sa pagitan ng Taiwan at China ay hindi na dapat pakialaman ng anumang bansa. 台湾是中国的台湾，以何种方式解决台湾问题，实现国家统一，纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。中国终将统一，也必将统一。中国人民有坚定的意志、充分的信心、足够的能力，坚决粉碎一切插手和阻挠中国统一大业的图谋。 Naglabas na rin ng travel advisory ang China sa kanilang mga mamamayan na iwasang pumunta sa Japan dahil sa mga umano'y provocative remarks ng leader nito. Grabe, no? Pati ba naman yung tourism, no? Talagang sinasabi nila sa kanilang mga mamamayan, no? Na wag daw magpunta ng Japan. Di ba? China Foreign Ministry and Chinese diplomatic missions in Japan just issued an advice to Chinese citizen avoid traveling to Japan. Actually, napakabait po ng Japan, no, sa bansang China. 3 po ang Chinatown, no, sa Japan, no, sa Nagasaki, sa Hiroshima, sa Yokohama, saka sa Kobe. At ito po yung sa akin, no, sa experience ko po, no. Nagpunta po ako ng Ginza. Nagkalat po ang mga Chinese doon sa Ginza. Sa Tokyo po, sa Japan, no. Sa Ginza po nagkalat po ang mga Chinese. Hindi naman sa pag-ano po, no, kaya yabang po ng mga Chinese doon. No, kala mo mga hari sa daan sila. Parang kung tutuusin, no, parang halos na nga, mas marami na nga yung mga Chinese doon kung tutuusin. Ganun po kabait ang Japan sa China. No, nagkalat po ang mga Chinese, no, sa Japan. At yung nga po yung naobserbahan ko doon, sobrang karamihan po na na-encounter ko pong Chinese doon, lalo po sa Ginza. Ang yayabang po, ang eere. No, real talk po. Kumbaga para sa akin po, pabor pa ito, no? Itong sinasabi nila na to, no? Diyan na lang kayo sa bansa nyo. Huwag na kayong pumunta dito sa Japan. Sinasabi ko sa inyo, sobrang yayabang ng mga Chinese, no? Although hindi naman lahat, pero marami po tayo na-encounter na talagang kala mo sila yung may-ari ng Japan. Real talk po yan. Kaya, okay lang yan, no? Na hindi naman mamamatay ang tourism ng Japan kapag nawala ang mga Chinese. Real talk yan. Pero, sabi ko nga sa inyo, mabait nga po kung tutuusin ang Japan sa China. Dahil 3 po ang Chinatown sa Japan. Sa Yokohama, sa Nagasaki, saka sa Kobe. At yun nga po, kahit sa Tokyo po, napakarami po ng mga Chinese sa Tokyo. No? Kaya okay lang po yan na hindi papuntahin ng China ang kanilang mga mamamayan sa Japan. Kung tutuusin, mas gusto ko nga yun ang mangyari. Dahil talagang hindi na po talaga maganda yung nangyayari na yan. Lalo po yung leader ng China kung ganito ang pag-uugali niya. No? Hindi po mapipilay ang turismo ng Japan nang dahil sa hindi pagpunta ng China o ng mga Chinese citizen sa Japan.
Kung tutusin nga, kaya dumami ang mga Chinese sa Japan. Sila yung mismong gustong pumunta ng Japan, sa ganda ng Japan. No? Talagang pupunta ka sa Japan. Ganun po yun. Samantalang sila kasi hindi nga sila mabuhay-buhay sa sarili nilang bansa sa China. Dahil sa higpit ng kanilang leader at syempre, bagsak ang ekonomiya, walang hanap buhay, walang trabaho. Kaya ang mga Chinese citizen ay talagang lumalabas sa kanilang bansa para mag-invest, para magtrabaho. Lalo-lalo na po sa Southeast Asia. Sa atin, sa Malaysia, sa Singapore, talaga nag-i-invest yung mga Chinese kasi po sa mismong bansa po nila ay hindi sila mabuhay. Tandaan nyo yan. Sa Japan dahil sa mga umano'y provocative remarks ng leader nito. Sa kabila ng tensyon, tiniyak ni Japanese Ambassador at Chief Cabinet Secretary Minoru Kihara na walang pagbabago sa posisyon ng Japan kasabay sa babala ng China na gumawa ng nararapat na hakbang para hindi na lumala ang sitwasyon. Di ba? Walang magbabago sa hakbang ng Japan. Ibig sabihin lang po noon kahit nagbanta ng travel ban, no, ang China sa Japan, na wag pumunta na yung mga Chinese citizen nila sa Japan, ay wala pong epekto yan sa turismo ng Japan. At syempre, ang Japan ay may paninindigan. Sabi ko sa inyo, no, sleeping giant yan, wag na wag mong hahamunin ng Japan. Nako, pupulutin sa kangkungan tong China talaga. So, from our perspective, we would like to communicate China to act accordingly and on a proper manner. Di ba? Act accordingly with the proper manner, 'di ba? Bastos kasi itong China. 'Di ba? Unang-una, sila yung nagbanta ng ganun katindi sa Prime Minister ng Japan. Siyempre po, head of the state yan, leader ng Japan yan. Kaya naka-high alert ang Japan, pagbabanta po 'yun. Kaya hindi po yan babaliwalain ng Japan. Nako, wag nyo nang i-provoke, nako ako sa inyo China, wag nyo nang i-provoke tong Japan. Nako, may kalalagyan talaga kayo. Sa ngayon, sinusubukan ng Japan na pahupain ang sitwasyon sa pamamagitan ng diplomatikong pulong sa Beijing sa pagitan ni Masahiko Kanai at ng Chinese counterpart nito na si Liu Jinsong. Layunin ng Japan na linawin na hindi nagbabago ang kanilang security policy at maiwasan ang karagdagang tensyon. Kasabay nito, patuloy ang presensya ng Chinese Coast Guard sa paligid ng Senkaku Island na matagal nang pinag-aagawang teritoryo ng dalawang bansa. Diba? Isipin nyo yan, no? Talagang yung China yung makulit. Hindi lang po sa West Philippines yan, hindi lang sa atin sa Pilipinas, lahat po talaga ng teritoryo ay pinapasok ng China. Isipin mo, Senkaku Island, kaya nga Senkaku Island ibig sabihin sa Japan yun. Di ba? Pero ang kulit nitong China, pinapasok nila yung teritoryo ng may teritoryo. Di ba? Kundi nga lang talaga nagtitimpi sa kanila yung mga bansa na yan. What if one time, no, dumating na ang araw, no, na yung mga bansang yan hindi nakatiis at sama-sama, no, na nag-usap-usap bilang atakihin itong China. Wala na, tapos na sila, game over sila. Sa Japan lang, mahihirapan itong China. Alam naman natin, ang kapasidad ng Japan, grabe. Paligid ng Senkaku Island na matagal nang pinag-aagawang teritoryo ng dalawang bansa. Mariela Toza, UNTV News and Rusty. Ayun lang po, no? Ano pong saloobin nyo sa nangyayari na to sa bansang China at ng Japan? Para sa akin po, kahit ano pang gawin ng China na pagbabanta dito sa Japan at pag sa travel ban ng kanilang mga citizen papuntang Japan, ay hindi nga po pa rin magbabago ang sentimiento o yung mga sinasabi, yung paninindigan ng Japan patungkol sa kanilang seguridad. Isipin nyo, no? Nagbanta ng ganun katindi ang China sa head of the state o sa prime minister ng Japan. Napuputulan daw ng leg. Ibang level po yun. Kung ako dito sa China, maghunos dili sila, baka hindi nila nalalaman yung kanilang sinasabi at pagdating ng huli, nako, baka pulutin talaga sila sa kangkungan dito sa Japan. Alam niyo naman po yan, wala na pong kailangan patunayan ang Japan pagdating po sa digmaan. Ngayon po, medyo mabait na po yung Japan kasi po bumabawi po sila sa lahat po na naargabyado nila o talagang yung destruction na nagawa nila nung World War II. No? Kaya ang bait po ng Japan ngayon. Pero wag na wag mong kakantiin ng sleeping giant. Ayun lang po, no? Mag-komento po kayo sa baba kung ano sa loobin nyo. Maraming salamat kung nakaabot ka dito. Huwag mong kalimutan na mag-subscribe sa ating channel. Salamat sa pakikinig sa ating reaction video. God bless and peace out. Bye.